First ma'am, kamusta yung pag-adjust nyo sa weather na pabago-bago? In one day, ma'am, pabago tinatanong ba? ako ng anak ko kanina kasi nag-ano ko ng sipon. Sabi niya kung sinisipon ba ako. Hindi man ako sinisipon pero I think sa lamig merong nasal drip. Oo. Oo. Or nabay abog diri sa Netherlands. Lalo sa Duterte Street. Hindi siguro sa pollen kasi I don't think may problema ako sa pollen, but sa dust sigurado ako may problema ako sa dust kasi alikabok dahil pag nag-aayos ako ng gamit kailangan ko talaga mag-mask because otherwise pagkatapos ng ayos diretso na yan sa ubo at sipon. And my question ma'am, as of yesterday ma'am, I think ang inflation rate natin is 7.2%. May mga investors ma'am, foreign investors na nag-aalangan o ayaw na mag-invest sa Pilipinas dahil po sa corruption na hindi na matapos-tapos. At the same time ma'am, may mga foreign investor na Pilipino na sa ibang bansa na nag-i-invest instead na sa Pilipinas dahil po yung corruption na hindi na natigil-tigil. Especially ma'am sa Vietnam na po sila nag-i-invest instead na sa Pilipinas mismo. Yes. Dati pa naman yan na walang investor confidence sa Pilipinas. Kasi unang-una, hindi tayo competitive tulad ng mga kapitbahay natin sa region. So, kung makikita nyo yung mga nag-i-invest sa atin sa Pilipinas, kung ikumpara mo siya sa mga kapitbahay natin at parang kapareho natin ng standing na bansa tulad ng Thailand, tulad ng Indonesia, makikita mo na Vietnam, makikita mo na they would prefer dito dahil napaka-competitive nitong mga countries na to and very business friendly yung kanilang mga batas and yung kanilang governance as compared to sa Pilipinas na ang levels ng corruption is from the office of the president hanggang doon sa barangay. So hindi lang siya ngayon, I think nag-worsen lang siya ngayon na zero na talaga foreign investor interest sa Pilipinas dahil sa mga corruption scandals. Question po, amidst the political noise and chaos, tsaka po sa mga pagtaas ng presyo ng bilihin, yung inflation po natin ngayon, yung gasolina, ano pong masasabi niyo or mensahe niyo po sa mga ordinaryong Pilipino na patuloy na lumalaban sa araw-araw na buhay, sa traffic, sa mahal ng kuryente, sa mahal ng bilihin? And second question po, ma'am, as a leader, you think there's still hope for the Philippines because can we go back or from being an ayuda nation? Because sa lahat po ng problema ngayon at sa lahat ng crisis na meron tayo, parang ang solusyon lagi ng gobyerno is ayuda. Oo. Unang-una, tama ba na inuuna tama ba na inuuna yung politika kesa sa problema ng ordinary family? Syempre hindi. Ako as a Filipino, no, and as a public official, hindi. Dapat nauuna ngayon ang isipin ng pamahalaan ay paano yung pambili ng pagkain araw-araw ng mga pamilya na naghihirap. Sabi ko nga nung usapan natin nung isang araw, sabi ko kahit hindi na lahat, no, kahit hindi na yung middle class, pero isipin nila yung mga kumbaga, ano bang term, one day, one eat na mga families, no? Na parang tipong kung may kita sila ngayon, may pagkain. Kung walang kita ngayon, walang pagkain. So yun yung dapat iniisip at inuuna ng pamahalaan na kung totoo man yung suhulan para sa impeachment, it is better off used to help struggling families because of the current economic situation of the Philippines. Pangalawa, ma'am, Ma'am, as a leader po, Ayuda Nation? yeah, kung Pwede, ma'am. may pag-asa pa po ba tayo para bumangon ulit and to go away with ayuda? Yes, ma'am. Kasi hindi naman dapat kasi talaga solusyon sa problema ng poverty is ayuda. Hindi iyon yung solusyon. So, kung may pag-asa pa ba? Yes, pero hindi kaagad yun mararamdaman at makikita ng mga tao.
So ma'am, ano pong masasabi niyo or mensahe niyo po sa mga taong nawawalan na po ng pag-asa and sobrang pagod na sila sa pakikipaglaban sa buhay? Nakikiisa ako sa kanila sa Guran. pagkapaguran dahil sa kawalan ng direksyon ng gobyerno natin. At masakit din sa akin na marami, syempre naging mayor din ako at marami din akong napuntahan na iba't ibang lugar sa Pilipinas. Marami akong nakilala na, alam mo yon, hindi sila congressman, hindi sila mayor, hindi man lang sila konsehal na sigurado at assured yung sweldo buwan-buwan, no? Na nakakaawa dahil yun nga, minsan hindi nila alam kung may darating na pera o wala, may pambili ng pagkain o wala. Yun kasi talaga yung pinaka basic, no, na kailangan tugunan ng gobyerno. Yung capacity o yung oportunidad ng mga tao na magkaroon ng pera, pambili ng pagkain, pagpaaral sa kanilang mga anak. At syempre, bahay, kuryente, tubig. And memories. Kamusta po? Ma'am, ano pong masasabi niyo na pinangalanan na po ng ombudsman ang mastermind daw po sa flood control anomaly is Romualdez and Saldico? Iba naman ang sinasabi ni Martin Romualdez at ni Zaldico, ano. So kung totoo talaga na interesado si Zaldico at si Martin Romualdez sa hustisya, hindi lang para sa kanila sarili, hindi para na sa taong bayan at sa Pilipinas, dapat sabihin nila kung ano. One more question, ma'am. Ma'am, ang debt na po ng Pilipinas is nasa 18.49% trillion ang utang ng Pilipinas. Tapos ma'am, ang unemployment po natin is nasa 5% na po compare po last year na 3.9% po. Ano po? As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga sabi ko pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan. Hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga hinaing, hinaing, mga galit nila, hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. At pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari. Tumataas ang unemployment, nangungutang tayo ng nangungutang. For Mother's Day, Advanced Mother's Day, binabati ko ang lahat ng mga ina sa kanilang sipag at tapang para sa kanilang pamilya. Ang plans for Sunday, no? He's okay today. So, kahapon nakalimutan ko diba tanongin sa kanya kung ano yung message niya para sa inyong lahat na nandito sa Duterte Street, sa Den Haag at sa buong mundo na nagpapahayag ng suporta sa kanya at pagmamahal at pagdarasal para sa kanyang kalayaan. At sabi niya na yung nandoon siya sa loob, yun ay sakripisyo na daw. So hindi niyo daw kailangan magsakripisyo dito sa labas sa Duterte Street. Ang gawin niyo daw ay magdasal para sa bayan at para kay Bongbong Marcos. Kasi tinanong niya ako kanina, sabi niya dito pa rin ba daw kayo? Sabi ko oo. Sabi niya, so nasa ilalim sila ng init. Sabi ko, oo. Sabi niya, sabihin ko sa kanila, huwag sila magpainit. At sinabi ko na gusto niyo yung
init. Unlike sa Pilipinas na nagtatago tayo pag nandyan na yung init. Apparently, kayong mga tiga-Europa at tiga mga lugar na malamig ay gusto nyo yung nasa ilalim kayo ng init. Masyadong sensitive mga ganyan na mga tao na apektado sa opinyon ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure, at takot. So, that is the power of the individuals that they are going after. Takot sila dyan sa kanila. Unang-una, kailangan nila ng plastic surgery para habulin itong pangalawa, kapag pangulo ka na, hindi na mahalaga kung ano yung atake sa iyo ng mga mamamayan. Kasi kasama yan sa trabaho mo. Dapat ang tinututukan mo ay yung paano mo maging mapayapa at maunlad ang bayan. Yan yung dapat na tinututukan mo. Hindi yung kung ano yung sinasabi mo. So, madami ang pumipera gamit ang pangalan ko. So, unta, mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta sa ilahang bulsa o sa ilang maleta. Pumastos para lang pumunta dito sa Den Haag ay taus-puso yung pagpapasalamat namin sa inyo at sa lahat ng mga kababayan natin. Hindi rin nagbabago talaga yung mensahe ko kung narinig ninyo simula last year, simula nung 2022. Lahat ng aking talumpati ay sinisimulan ko sa pagpapasalamat dahil ang lakas ko ay galing sa tao. At yung patuloy ninyo na suporta at pagtitiwala, yun yung nagpro-propel sa amin para tumuloy kahit mahirap. Ma'am, one question. Ma'am, despite the fact sa lahat ng mga binabato sa inyo, impeachment, corruption, etc., ma'am, bakit blooming pa rin kayo? Na-inspire kasi ako sa'yo. Thank you, ma'am.